Maayong adlaw. Tatake ang atong padayon nga feeding program nga hot meals ug gatas ngadto sa mga batang kinder. Sila mga piniling 30 ka mga bata nga nanginihanlan og pagtagad sa ilang timbang. Kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak K. Maayong adlaw. Ang paglig-on sa kaligdon sa usa ka tawo maggula sa maayong panlawas. Busa, medikal nga pagtagad atong gidala diha sa mga barangay. Atong giatol sa araw ng Matina Crossing, isip timaan nga kita katambayayong sa ilang paglambo. Daghan jud kay salamat nga diri sa amo sa 74-E kami ang usang natagaan nagbinipisyo sa iyang programa kalusugan para sa kalambuan sa among barangay. Malaking tulong to sa lahat ng tao na nangangailangan at mga kapos na tao. Salamat ta sa mga tao na magtapok-tapok ug natay mga recognition og mga kalingawan para ma-enjoy sila sa paghuman sa selebrasyon. Padayon ang among pag-alagad kaninyo, kini si Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K. Kalambuan, dalaghanan, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kidatibukan. Kalambuan, dalaghanan. Davao, Mindanao, maayong adlaw. Saldi Chato, inyong alagad sa Turmanong Kalambuan, Dalatanan. Inisap ang inyong higala sa kanunay, Rafi Bermejo, maayong adlaw. Matod sa mga impormasyon, ang Kalambuan Dalatanan, mga isyu butang lungsod doon, nga ikaw kitang tanan adunay kalambigitan. Busa, mataguban ta. Sulod sa usa ka oras, diri sa atong Turmanon, inyong Turmanon, ang Kalambuan Dalatanan. O siyempre, agato dinampit nga bisita, Assistant Majority Leader, o First District Congressman Carlo Nograles. Maayong adlaw kanimo Zaldi, kanimo Rafi, ug sa tanang nagtan-aw ug naminaw karon maayong adlaw ninyong tanan. Ang atong mga hisgutanan sal sama sa gihapon mga tag kasayuran no kang Congressman Carlo Nograles kalambigit diya sa mga panghitabo karon sulod sa Kongreso. Ug murag nagkahinam-hinam na ang bugnong lugaynon, siyempre ato sa hisgutan no mangutan ta kang congressman unsa sa tan-aw niya ang dagan sa bugnong lugaynon karon umabot nga sunod tuig no. O siyempre pa ang mga pangutana sa atong kabarangayan, Sals. Okay, Congressman Carlo Nograles, nag-break ang Kongreso aron nga mahatagan o higayon ang mga kongresista nga makafile sa ilang Certificate of Candidacy nitong October 1 ngadto sa October 5. 5, yes. October 5. Kining mubalik ba mo sa iyong session o kato sa pod Congressman? Yes, actually. Karong Lunes, October 8, mabalik na pod mi sa among session. So, session me 8, 9, 10, and 11, and then October 15, 16, 17, then 18, then break na sab me sa October 19 to give way sa kanang ginatawag nga All Souls and All Saints Day. So, balik mi sa session this coming 2 weeks, kining duha ka semana. Isip usa sa mga leader diha sa House kundi ikaw mao'y Assistant Majority Leader Congressman Carlo Nograles. Wala ka ba nabalag ka sa posibilidad nga dili makatambong ang mga kasagaran nato nga mga congressman diha sa inyong session? Kundiin tungod gisab sa sayo nining politika diri sa atong nasod. Tanawan nato karong October 8 maihap naman nato sa October 8 kung pila ka mga kongresista ang musipot dito and diha nato siguro ma-assess ang situation. Of course, dili malikayan na dunay mga kongresista na tungod sa naay bugat nga kalaban diha sa ilang distrito or dili ka
dili pud sila gusto magkumpiyansa or dili kaha gusto na gyud sila magsugod na sa ilang pagpangampanya, dili malikay na doon na kita yung mga kongresista na basin dito na mag-concentrate sa distrito o dili na kaayo manipot or mag-attend dito sa ato mga sessions. Of course, we expect na naalang gihapon may quorum, no? Of course, natin mga kongresista na bisan doon ay kalaban, magsipot lang gihapon dito. Doon na po tayo mga kongresista na swerte pod kaayo na wala sila yung mga kaatbang, wala sila yung mga kontra diha sa ilang distrito. So kana sila basin mas masipag pa na sila nga mas kugihan pa na sila musipot sa mga sessions kay wala sila kontra. So we will be able to assess the situation on October 8, 9, 10 and we'll see, tanawan nato. But there are ways and means wherein Congress can still secure the attendance of its members, no? Na ay lain-lain pamaagi sa pakiusap, sa pagpersonal na calls namo, sa paghangyo, pag-istorya na manipot sila, labi na kung importante kaayo ang among hisgutan susama sa this coming October 15 na dapat namong pagkabutuhan na ang budget for the 2013 budget this October 15 on third reading. So I'm sure sa October 15 at the very least manipot ang kadaghanan kung dili tanan. Kano sa ba mahuman ang inyong session para karong tuiga or para karong tuiga Congressman Carlo, no? Og pila na lang pod ang nabilin nga higayon para karong sunod tuig considering doon ay umabot nga bugnong lugay ng Yes, sama sa akong giingon, balik mi sa among session October 8, 9, 10, 11, then 15, 16, 17, 18, then break na sab mi sa 19, October 19. Then mag-resume na sad ang session sa November 5 up to December 21. Then gikan sa December 22, break na sab mi to give way to the Christmas and New Year's break. And then mubalik na sab mi sa among session sa January 21, kutob lang pod sa February 5. Then gikan sa February 5, dire-diretso na siya up to campaign period, hantod sa mag-election, hantod na balik mi for the last days of session before we close the 15th Congress. Okay, sa pagsibaw nining panahon sa politika o sa kagamay sa nabilin sa oras, no, sa Kongreso, unsa na lang ka ang pwede pang mahimo nini, no, sa House? Ang buot na ko ipasabot kung unsa pang mga nabilin nga hisgutanan nga gihatagan ninyo og prioridad una mahuman ang inyong termino, Congressman. The budget una sa tanan, syempre, mao na ang pinaka-importante, ang 2013 budget na mapasar na namo on third reading. And then maybe there will be some pending bills na among hisgutan dito. Hopefully, ang appeal diha sa mga controversial bills, ang freedom of information, ambot lang sab kung mahisgutan ba namo na siya or mabutuhan ba namo siya on second or third reading. Of course, RH bill will always be a topic na posible po namong hisgutan diha. And interestingly, basin ang usapod nga posible namong hisgutan is the amendments to the cybercrime law. So posibilidad pod kana siya kay basin na itay mga kongresista na mo file sa mga amendments diha. Okay. Salamat. Congressman Carlo Nograles, pasabot ba nimo nga posible nga dili mapasa sa Kongreso ang mga nakabinbin nga kontrobersyal nga balaod nun? Tan-aw na to. Posible. Of course, maningkamot lang gihapon mi na ma-take up na siya o mabotohan namo. But we will still have to work on it, no? It will be a challenge, but we will work hard na kung unsa man ang pwede namong ma-deliver before matapos ang 15th Congress. Obviously, kinihanlan matapos namong 15th Congress with on a good note, no? Kay maayo man ang pagsugod sa among 15th Congress, so dapat maayo pud ang katapusan sa 15th Congress. Kontento ka ba sa nahimong performance sa 15th Congress, Congressman Carlo? Yes, as a whole, the House of Representatives, maayo man ang among performance. Ang satisfaction rating, taas man sab para sa House of Representatives. Nag-cooperate man ta sa administration. Kutob lang pud sa among makaya, napasar namo ang
mga priority bills gikan sa LEDAC, gikan sa Malacañang nga gipangayo pud sa executive o gikan pud sa katawhan na ilang gipangayo. Apil na diha ang local bills and of course ang national bills. Kung atong tan-awon ang output sa House of Representatives karong 15th Congress, ubay-ubay ang mga bills of national and local importance ang among napasa. So in terms of productivity, maayo man, and then dili man pud kaayo maingon nga controversial ang among 15th Congress. Dili kaayo ugani so far dili man negatibo ang perspektiba nila sa 15th Congress. So far so good. Wala pa man matapos kini but we're towards the end already of the 15th Congress, and I'd like to say na we've done our part. Okay. Gusto masayran sa katawhan sa Dakbayan sa Davao, Congressman Carlo, no? Gikan mismo sa imong kaugalingon. Kung imo ba daw nahatagan og katumanan, no? Kining imong mga gilatid nga mga panglantaw og tinguha sa imong unang termino para sa isip representante din sa unang distrito sa Dakbayan sa Davao, Congressman. Buhat sa atong makaya, nahimo man pud tang Assistant Majority Leader, natagaan ta og mga responsibilidad diha sa Kongreso, nakapasar man sabta og mga balaod, usama na diha ang apil na diha ang atong gustong mahitabo nga madugangan og mga additional regional trial courts ang atong Hall of Justice. Nakapasar po ta og balaod na of national importance sama sa Anti-Terrorist Financing Suppression Act. Napasar po nato sa House of Representatives, although wala pa siya ma-adopt sa Senado, ang amendments to the Juvenile Justice Law, ang Philippine Trade Representative Office. And in terms sa atong performance diri sa unang distrito, nakapaeskwela man tag mga scholars nato, nakahatag tag mga medical assistants, mga medical missions, mga livelihood projects, and of course katong mga infrastructure projects na nahatag po nato para sa atong distrito. So far, so good ang atong mga pagisaad sa atong mga katawhan, labi na din sa utang distrito, ato man sa hinahinay nga natuman. Okay. Sa imong unang termino, isip Congressman Carlo, unsa ba ang pinaka-memorable, no, sa imong tan-aw nga imong gibuhat dinhi sa Dakbayan sa Davao nga di gid nimo malimtan? Siguro kanang first time namo nga nag-graduation sa USEP Sports Dome. Alright, na daghan ta mga scholars na napag-graduate, unya dito ang venue sa USEP Sports Dome. Then of course katong formal inauguration sa USEP Sports Dome na naka-shot ta og basketball og nisulod po dito sa sulod sa net. Ang ikaduha natong attempt. Ang primero airball, pero at least ang ikaduha nakasulod gyud siya, na-shot gyud siya. Na dito mismo, and nakatan out sa first concerts nila ni Vice Ganda o ni Ann Curtis dito sa USEP Sports Dome nato. Of course, every graduation is memorable to me, kay ma-proud kaayo ta na daghan ta mga scholars na pag-graduate, ug syempre ma-imagine na pud nato kung sakay mahitabo diri sa ilang mga kinabuhi karon nga professional na sila. Every medical mission nato memorable sab kaayo, kay daghan ta mga natabangan dito sa barangay mismo. Gidala nato ang atong mga medical missions, apil ang mga libreng tambal sa mga livelihood nato nga nahatag nga naka-graduation pud ta. Those are memorable occasions also for me, kay ma-imagine pud nako kung unsa naunsa natong paglambo sa kinabuhi sa kining mga ginagmay mga mothers nato diha sa mga barangayan nato. And then of course ang usa pud nga memorable katong napa-approve nato sa Department of Agriculture na i-turn over na ang barangay hall sa barangay 6-A. Nadugay na pud nila gina pangandoy na mahatag na gyud sa ilaha ang ilang site sa barangay hall. So, those are some of the memorable experiences nato. Okay, salamat. At ito sa mga sigutanan nga may kalambigitan sa eleksyon o bugnong lugay noon, Congressman Carlo Nograles. Nag-file ka sa imong COC o Certificate of Candidacy, isip nga magpapil pag-usab o congressman o representante sa anong distrito ning atong syudad sa Davao. Sabot kini sa katawhan nga
daghan pa nga mga kayuhan gusto nimong pagabuhaton sa wanan sa Kongreso para sa atong nga siyudad sa Davao, Congressman? O sa akong tanaw, Mang Gonzales, dili man gyud matapos ang atong trabaho. Hilabi na sa mga scholarships nato na every year na mo graduate sa high school, na magkinihanlan sa atong tabang kay aron maka-eskwela sila og college. In every barangay na magyutay mga ginikanan diha na nagkinihanlan sa atong mga livelihood trainings na atong ginahatag mismo diha sa mga barangay nato. Daghan ta mga pasyente nga nag-asa pod ug nagsalig lang pod sa atong mga medical assistance programs ug sa mga medical missions nato nga libreng consultation. Of course, naapod tay mga infrastructure sama sa mga school buildings na dili man gyud mahurot ang gikinihanlan nga mga school buildings para sa atong mga eskwelahan. Dili man gyud mahurot ang mga gikinihanlan na mga teacher items para sa atong mga eskwelahan. And doon na po gyud tay mga legislative bills na gusto po natong ipapasar diha sa Kongreso. Na sa 15th Congress wala nato napasar, but hopefully kung tagaan po ta og chance og higayon sa atong mga katawhan na makapadayon, then we will be able to pass more bills po sa 16th Congress pohon ug kaluy-an sa Ginoo sa katawhan. So I think our work is never over, it's never done. We just have to continue serving the people if they will allow us. Ikaw ang pinakauna nga nagsubiter og certificate of candidacy. Sa laptop ko istorya, ikaw ang binumano sa Comelec sa Tibok Siyudad sa Davao nitong Lunes Congressman Carlo Nograles. Gikonsidera ba nimo nga kining maong lakang isip tactical move alang sa natad sa politika, Congressman? Dili, not really ingon nga tactical move na or tactic or whatever, no? Nagtuo lang man gid ko nga nakadesisyon naman gyud ta. Dugay naman ta nagdesisyon ana. Ug kanunay naman pud nato ginasulti sa tanan. Kung naay mangutanan nato, mahimong pud ta na mao ni ang posisyon na atong daganan for re-election. So I thought it best na sa first day, why not i-file na lang na siya to be honest and transparent about it na mamagid na ang atong posisyon nga ingon nato sa una pa na mao ni ang posisyon na atong daganan. So I thought it best na para first day dili na naman usab ang atong desisyon ug una-una. So i-file na nato sa first day. Plus I didn't want any misinterpretation, may laing speculation diha or bisan unsang klaseng analysis or whatever. I just wanted to be honest about it and transparent. And kung ano yung sinabi ko, motong atong gituman yun. So, first day, first hour, para tapos na, para to show everyone that we have no hidden agenda. Okay. Nganong congressman mangyod, Congressman Carlo, nganong dili man, mayor o vice mayor? Well, ako magod sa tanaw nako diri sa mong posisyon daghan natang mga natabangan. Murag diri sa atong posisyon sa congressman maayo man atag kabalo na ta kung asa ta mo kung asa ug unsa mga botones ang atong pinduton aron makuha nato ang mga programa o mga proyekto para sa unang distrito. Kabalo na ta kung kinsang atong adtuan, kabalo na ta kung kinsang atong hangyoon, kabalo na ta unsay dapat natong buhaton para makuha nato kini mga programa para sa atong constituents. Siguro na anda na pud sa mga tao na sa katawhan na diri gyud angay ang atong pagserbisyo, and it's only been my first term. So I felt na first term pa man na siya. So, syempre, gusto nato i-continue. Kay sama sa akong gingon, dili man pud matapos, dili man matapos ang atong trabaho na patay daghan diyang mga gustong paeskwelahon, daghan po diha ang gusto natong tagaan og mga livelihood programs. Na anatay ginadamgo para sa unang distrito na makahatag tag maayong paglambo sa tanang mga pamilya. Kay ang gusto nato kung ang tanang pamilya produktibo, wala na yung maglisod diri. Diba? So, pinaagi sa edukasyon, ang
ato mga anak maka tarong, maka mahimong professional, makatrabaho sila, makatabang sila balik sa ilang pamilya. Ang maginikanan kung tagaan atog livelihood, doon na sila makuha mga dugang income para makasuporta sa ilang mga anak, para makasuporta sa ilang asawa, makasuporta sa bana, makasuporta sa ilang pamilya. So, put nato na atong matabangan ang mga katawhan diri sa unang distrito na muangat sila, dili na sila magpabilin diha sa ilang kalisod, di ba? Kay siyempre sa atong pag-adto sa mga barangay makita man gyud natong kahimtang sa lumulupyo diri. Na ay mga uban na nag-asenso na, maayo ng ilang kinabuhi, apan na lang gihapoy uban diha na naglisod lang gihapon. So mao kini ang gusto natong tabangan. Medical assistance nato kay kabalo man ta, na side man ta na lisod gyud sila, wa sila igong kwarta para magpalitan ng mga tambala. Bisan pa man o magpakonsulta sa mga doktor. So hindi na lang natong mga doktor diha sa atong mga barangay. Of course, there's still a lot that we can do, no? Pagpanghita og solusyon na makatrabaho ang tanan. Mo na ang gusto nato. Unsa man nato ni, unsa man ang atong kinihanlan buhaton para aron ang tanan kung wala may livelihood at least makapangita og trabaho. Daghan pang naglisod mangitag trabaho diha. So nakig-istorya nata sa Department of Labor and Employment, nag-istorya ta sa TESDA. Unsa may angay natong buhaton, unsa may mga maayong proyekto diha na pwede natong ihatag. Kung pwede adlaw-adlaw, pwede pa ta mag-jobs fair kay para lang matabangan natong atong mga nagpangitag trabaho na makasulod sila trabaho. Kinsa bay atong dapat na istoryahan diha nga mga kumpanya, mga korporasyon, mga agency diha, uban pa para lang makahatag kitag kung na-vacancy si diha, what is the fastest way na makahatag tag information sa atong mga tao na dunay agency diha, na bakante dihang posisyon, pwede ka mag-apply dito. Siyempre, sa pag-apply nila, magkinihanlan sila tabang, magkinihanlan sila og qualification. So, sige tag pangita og kining mga solusyon ba? And then, sugda naman na sa akong amahan. So, we've already started kining chain reaction ba? Gusto nato na magkaroon lang og chain reaction. So, we've already begun through my father, nagsugod naman yun siya, pagka-kongresista sa unang distrito, daghan natang nabutang ba in place na mga programs, mga projects, naka-in place na siya. So we just need to continue to push it more. We continue to work on it. Kaya syempre, bisan daghan ang imong natabangan, na lang gihapoy mga uban diha na wala lang gihapon pod sila nakatagamtam o wala sila ka nakatilaw sa maong programa. So how do you reach out to them? And I thought na diha sa nasugda naman nato kana siya, if we still continue to do it and to do it, then maybe hopefully by after doing all of this, basin ang tanan diri sa unang distrito man lang atong ma-reach out, atong matabangan. Sa wala pang October 1 filing, Congressman Carlo, doon na ba nahitabong consultation nga nakapaaghat kanimo aron na magpapili pag-usap isip kongresista sa unang distrito sa Dakbayan? Ako man good draft on the first day of sa akong paglingkod. I thought it best na diha na gyud nagsugod ang consultation. So every day to me is a day of consultation. Every day to me is a chance to reach out to the people, chance to talk to the people, not only to know kung unsay mga needs nila, kay usahay baya sa pakig-istorya nimo sa mga tao, makakuha pud kag mga idea ba? Correct. Di ba? Sa exchange sa imong dialogo sa mga tao, kanang sa pakigpulong lang nimo sa ilaha, usahay sila pud baya ang nagahatag og idea ba? Attorney, what if ani atong buhaton? Carl, nganong kung inani dahi ang atong solution para diha? So, every day, every chance I get, kung makaadto kog barangay, adto ta, makipagkonsulta, bisan magkape-kape lang, maglingkod-lingkod lang diha para makipag-istorya lang sa mga tao because you get many ideas. So, syempre, apil lang diha sa consultation nato o unsa may atong tanawon ninyo karong mabot na election, ani-ana. So, naabot sila yung mga ideas, we throw the ideas left and right, istoryahan ng mga ideas, inani, inana. And of course, gusto magid sila na magpadayon ta. So, of course, it's a long process. After how many years and months of consultation, iabot na ta sa point na kinahanglan mag-decision ta.
So bisan dugay na pud ta nagdesisyon, syempre padayon lang gyapon ng consultation. But pag abot sa October 1, ingon lagi nako, well, looks like di naman gid mausab ang atong plano or atong una-una, atong ginaisip ani. So sige, para just to be consistent, to be fair and to be transparent to everyone, i-file natin. First day, first hour, i-file na nato ni kay kung ato pang padugayon kini, magdugay-dugay pataan ni daghan pa kaayo mga istorya, daghan pa kaayo mga speculation, daghan pa kaayo mga inganani, mga inganana. So sige, para mahinto na yan lahat, file natin first hour. So, mo to. Isgutan ng consultation Congressman Carlo Nograles. Among gidahom nga hisgot ka sa imong amahan nga si kanhi Speaker Prosper Nograles. Una ka nag-file sa imong COC, Congressman. Yes, actually kami naman ni Papa lagi naman kami nag-uusap eh. Kasi siyempre we live in the same house. Diha lamang gyapon ko nagpuyo sa iyang balay. So all the time kung naa siya diri or kung to ako dito sa Manila, kung naapod siya dito, we talk about many things. We talk about his grandchildren, ako mga anak. We talk about family. We talk about storya-storya lang o kung sa'y latest, kung sa'y nahitabo diri, kung sa'y nahitabo dira, kumusta na, inana. So, whatever matters, trivial things, mga mostly about family, about friends, inana. Of course, masagulan po og politika usahay. And siya man, day 1 pa lang daan, sa day 1 pa lang after the elections, yun naman yun siya na, well, you know, it's your generation now, kami, tapos na kami. Ito na po niyang ginasulti na okay na kami, next generation na, kamo na next generation sa leaders nato, not only for Davao City, but also for Mindanao, also for our country. Kaya mapansin mo po nato na kadaghanan sa mga kongresista, mga mayors, governors, vice governors, mga politicians karon is kining ang mga batch lagi daw nako, kana mga generation lagi namo. Kanya sila sa ilang generation, patapos na kami, sabi niyan, patapos na kami, human namin. So, inyo na, just continue. It's really the ball's in your court, kayo na bahala, it's in your hands now. So, you know, do your country proud, do what you can for the country. We've done our best, so now, you guys, kayo na bahala. So, so it's never good me naghisgot og regarding sa iyang pagbalik sa politika. Kaya siya, nagtuon naman gyud siya na okay na ako, I've done my part. So it's time for the new generation now. Kanunay pud na niya ginasulti. So from day 1 gyud, he has always been consistent. Ginana gyud ang iyang mensahe. Okay, daghan pa natag mga pangutana Charles, no? Hatagan lang sa natog higayon ng atong gamayng pahinumdom. Ay mo gawa, balik dayon ta. Kalambuan, Dalatana. Maayong adlaw. Tatake ang atong padayon nga feeding program nga hot meals ug gatas ngadto sa mga batang kinder. Sila mga piniling 30 ka mga bata nga nanginihanglan og pagtagad sa ilang timbang. Kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak K. Maayong adlaw. Ang paglig-on sa kaligdon sa usa ka tawo maggula sa maayong panlawas. Busa, medikal nga pagtagad atong gidala diha sa mga barangay. Atong giatol sa araw ng Matina Crossing, isip timaan nga kita katambayayong sa ilang paglambo.
Daghan jud kayong salamat nga diri sa amo sa 74-E kami ang usang natagaan nagbinipisyo sa iyang programa kalusugan para sa kalabuan sa among barangay. Malaking tulong to sa lahat ng tao na nangangailangan at mga kapos na tao. Salamat ta sa atong mga tao na magtapok-tapok ug natay mga recognition og mga kalingawan para ma-enjoy sad sila sa paghuman sa selebrasyon. Padayon ang among pag-alagad kaninyo, kini si Congressman Carlo Nograles para sa Tatak Case. Kalambuan Dalatanan. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan, Sal, sa kalambigit gihapon sa imong pangutana, no? Kabahin sa bugnong lugay noon karong umabot nga Mayo. Okay, na surprise kami. Galing katawhan na sakyod Congressman Carlo Nograles sa dihang gikumpirma nga magretiro na si kanhi Speaker Prospero Boy Nograles. Sagad sa katawhan Congressman Carlo Nograles, nangutana, gusto nilang matubag ang ilang pangutana nganong mo retiro o nganong mag-retire maging sa politika si Speaker Boy. Sa laktod na pagkasulti, he's happy. He's satisfied. He has nagawa na niya ang lahat ng pwede niyang gawin. Buhat na niya ang tanan na pwede niyang buhaton. Nahimo na niya ang tanan na pwede niyang himuon. Na abot na niya ang tanan na pwede niyang maabot. Now, of course, it's not 100%. Naalagi hapoy mga there are some areas, there are some things na wala niya ma-accomplish, but kung atong isuma total ang tanan, he has done so much already. Daghan na kaayo. Kung sa salida pa ni, gwapo na kaayo ang murag poetic na kaayo ang iyang kinabuhi. Kung tan-awang gikan sa iyang pagkabata, sa studies niya, sa na-accomplish niya sa school, sa na-accomplish niya sa as a law student, as a lawyer, as a human rights fighter, bisan sa election, ang tanang election, kung bisan daog man siya or napili man siya, all of those, dili nimo ma-replace ang tanang experiences, ang tanang mga lessons na nakuha nimo, ang tanang mga tao na imong nakauban. So everything, no? So gikan sa pagkabata hantod sa karon. So katong kung maingon nato na ang chapters nato sa atong kinabuhi by chapter man na, no? So kini nga chapter sa politika tapos na siya. I mean, when he looks at it, okay na ako sa chapter na to, time to move to the next chapter. No? Kung sa libro pa ni ba, chapter 1, pagkabata nimo, chapter 2, sa pag-eskwela, etc. So, ang political chapter niya has been closed. It's done. Parang okay na. Naabot na ako. And there's nothing more to prove. I mean, not only that, I think he feels that he has turned over the torch already. Diba? Murag, okay, tapos naman ako, murag nahimo, nabuhat na ako ang tanan, kutob lang pud sa nakabutang sa Constitution ug sa balaod, kay kutob lang pud ka sa 3 terms nimo. Kung napay untay, mas taas pa diha, di base nagpadayon siya, pero karon natapos na. Naka 3 terms na ko. Now, confident siya na, no, matud pa niya, he's also confident that, even if he's ending that chapter, kanang torch or kanang napasa naman pud niya. No? So now, it's up to us now to continue what he has started. So kung unsa man iyang nasugdan, ato nang pong ginapadayon karon. And yan naman ang chapter sa book natin. And that's what we're trying to do and to accomplish. Matod sa history, Congressman Carlo, ang imong amahan mo ay pinakaunang Dabawenyo na nahimong House Majority Leader. Nag-inusarang House Speaker gikan sa Siyudad Davao, labi na din sa Islas, Mindanao.
ug nagsilbi og 5 ka termino isip kongresista sa atong syudad. Unsay gibati karon sa usa ka anak nga congressman usab no kalabot sa maong katumanan sa usa ka mayong amahan, Congressman Carlo? Kining tanang mga na-accomplish niya, obviously, Raf, dili ni siya basta-basta. No? Correct. Sometimes you only dream of accomplishing what he has already accomplished. No? But more than that, you can only dream of being able to be given the chance to serve the way na siya nakaserbisyo. And I've always said that I've always been very proud of him and I've always looked up to him, no? Sa iyang mga naabot. Kining tanan, ang mga naabot niya, na dili basta-basta. Kung dili sa basta-basta ka na sa iyang pagpaningkamot o sa mga sakripisyo, nakita man sab nako ang iyang kakugi, ang tanang mga na himo niya ug kung giunsa niya to nga naabot niya ang katong tanan, of course, dili po na siya sayon. It's not easy to do everything that he's done. Lisod pod kaayo, di ba? Medyo dili sayon. Naagyo yung mga sakripisyo ka na. Of course, I always tell him, hindi mo naman satisfy ang lahat. Hindi naman lahat nasa-satisfy. There will always be people who will go against you. There will always be people who will say things about you. There are always people who will criticize you, inani, inana. But you can only do what you can do. You can only do your best. And then, hope that what you've done will is good, that it produces something good, that you've helped people. So, ana lang. So more than the accomplishments, I think what's important is the people that he's helped. Usahay, malimtan man gud na siya. More than that, itong mga titles, these are just titles. These are just titles to give you the chance to be of service to people. Parang gitagaan lang kag titulo para magserbisyo ka sa katawhan. Sometimes my father is misunderstood, di ba? Usahay, dili po siya masabtan sa uban. But, that's the way it is. And hopefully, history will be kind to you, and hopefully that as the days and months and years go on, then people will realize what you've done and accomplished. So, diha lang ta. Mao lang na ang pwede natong buhaton. Murag usara man lingaling wa kasabot. Anyway, malahi ta, Congressman Carlo, wa ka nag-inusara sa imong pagdagan karon, no? Sa umabot nga eleksyon. Unsa po ang imong gibati sa maong sitwasyon? Well, Raf, this is an election. And obviously, the people will choose. No? So, ug naay katungod ang mga tao nga magpili. Ug na siya option na magpili. So, mao na siya. Given the choice, we submit ourselves to the will of the people. Diba? So, ato lang ginasulti na naami diri, nagdagan mi, ug nangayop mi sa inyong pagsalig na kung uyon mo, naami. And, that's really what an election is. At the end of the day, ang tao ang maghusga, ang tao ang magpili, ang tao may magbuot. Ideally speaking, di ba? So, if everything's level, dapat ingon ana. And hopefully, ang will of the people the true, tinuod nga will of the people will be heard. Ano lang yan, demokrasya man ni. And it is an election. Dili man ni siya ingon nga, di ba, ginasugo lang or ginaon sa diha. At the end of the day, you submit yourself to the people and the people will decide. Salamat, Congressman. Murag tas-tas gyud ang mamahimong kampanya hay para karong sunod tuig nga eleksyon na Congressman Carlo Nograles. Kung atong sugdan ang ihapsugod niya itong adlaw sa filing sa COC nitong unang semana sa bulan sa Oktubre. Congressman Carlo, di ba lisod nga kining maong kampanya, Congressman, tungod kay nagtuo mi nga magbinantayon gyud ang mag-atbang sa lihok matag-usa. Well, kung ingon-ana po ang imong una-una, basin dili po ni mo buhaton ang angay ni mong buhaton.
ako Zalds, nagtuo lang yun ko nga nagtuo man gyud ko sa kanunay, nagtuo man gyud ko nga dili nimo kayang kontrolon ang ginaisip or ginabuhat or buhaton sa uban. Ang pwede lang nimong kontrolon ang imong sarili, ang imong kaugalingon. So, kung dapat nimo buhaton kini, kung ang trabaho nato pag serbisyo, di magserbisyo ta. Bisan unsa pa may huna-hunaon, bisan unsa pa may isipon, bisan unsa pa may reaction sa uban, mauni ang atong responsibilidad. We do the best we can. We serve the best we can, the best way we know how, sa atong pinaka maayo na pwede natong buhaton. And we just hope and pray na ang mga tao ilaning gi-appreciate o they're happy with what you're doing. Kung nalipay sila sa imong ginabuhat, di hopefully tagaan lang gihapon kag higayon na makapadayon ka sa imong pagserbisyo. Apan kung wala sila malipay sa imong ginabuhat, then that's really up to the people. So lisod man gud ning mag-ingon ka na sabay isipon ka sa uban or unsa kay buhaton sa uban kung mao ning akong buhaton, madiri lang ang tanan nimong at the end of the day serbisyo man kini. And ang tao, nagtuo ko, napilian sa tao kung kinsa ang angayan na magserbisyo kanila. Congressman Carlo Nograles, wala kay gipadagan nga para sa walo ka luna diya sa konseho nga tuga syudad sa Davao. Pero sayod mi nga doon na kay ginasuportahan nga kandidato isip konsyel para sa atong dakbayan. Yes, we are fully supporting the candidacy of Joan Bungguyan for councilor sa unang distrito. Ug siya lang gyud ang kauban namo diri sa among linya or sa among grupo ug amo gyud siyang tagaan sa among full support. Among pagtabang, among pagserbisyo kay aron makalingkod siya balik isip atong konsihala sa unang distrito. So siya Joan lang gyud. Doon ay kapinsa na pulo ang midagan gikan sa panon sa mga incumbents, Congressman Carlo, no? Lakip diri ang mga kanhing mga konsehal nga gusto po magpapili pag-usab, no? Gikan sa unang distrito sa atong dakbayan. Tinuod ba nga uban nila miduol nimo aron na imong suportahan openly or bisag hung lang daw, Congressman Carlo? Walay ni duol nato. And I don't think na mudol wala sila. Sa ilan lang kalisang. Kapalumagid sila na si Joan lang yun ang atong kalinya diri. So, si Joan lang yun. Okay, Congressman Carlo, mangutana ko, nganong si Councilor Joan Bungguyan man gyud ang imong ginasuportahan? Maingon ba nimo nga maayo ang iyang nabuhat diya sa City Council? Yes. Sa iyang unang termino. Yes. Actually, siyempre, meron kaming pinagsamahan ni Joan tungod kay kauban nato siya sa primero natong pagdagan, last election sa 2010. So, appeal na siya sa among team dito pa sa 2010 elections, hantod karon nagpabilin lang gihapon. Then, of course, sa among na-experience sa atong pagpaningkamot last election, siyempre, naging matatag ang among samahan ni Joan. Malalim din naman ang aming pinagsamahan. Gani, gihimo pa ko niyang proxy ninong siyang kasal. Di ba? So, doon na po ko'y pagsalig kang Joan. Doon na po ko'y kumpiyansa, doon na ko'y pagsalig. Nagtuugyod ko nga she's very dedicated, she's very sincere, she's very knowledgeable about her job. She knows what she's doing, she knows what to do. Kabalupod siya na moalagad og serbisyo sa tawan. She's very active sa mga barangay. Kanunay po na ako na siya makita naga-serbisyo sa barangay. Daghan siya mga initiatives na ginahimo, ginabuhat. Bisa na isuporta or walay suporta ba or naamay suporta, naabay makuha nga pondo, naabay makuha suporta gikan sa gobyerno or wala, naalagya po siya private initiative niya. Naningkamot good si Jo na makaserbisyo. And you know, you always sense naman you can always tell, no? Talking to the person, being with the person, hibawaan man gini mo kung sincero ang tao or dili. And you know, she really has the heart.
for the people. I mean, luoy good siya sa mga tao, sincero good siya, dedicated na public servant. And I want to see Joanne continue diya sa konseho. Ug daghan sab ang nalipay sa iyang serbisyo. And I think sa next term, kung kaluyan siya o ibalik lang gyapon si Joanne diha sa konseho, I think she will do more. No? So, maayo, wala tay reklamo kang Joanne. Maayo dako ang atong pagsalig kaniya. Congressman Carlo Nograles, murag kulbahinan po ang mamahimong pinili ay diha sa Senado tungod kay daghan ang mga nanagan nga mga dagkong politiko alang sa 12 kaluna isip senador doon nakabay listahan sa mga mudaganay senador nga imong suportahan o i-endorse ngadto sa katawhan sa Davao. Congressman Carlo, I-konsulta pa nato na siya syempre sa atong partido. Karon manggod medyo na-concentrate mi sa among personal na pag-file. Then after sa filing, human naman ang filing, mubalik na pud mi sa among mga regular meetings diha sa among grupo sa National Unity Party. Sa akong naibaw-an, nag-coalition signing naman ang National Unity Party appeal sa Liberal Party ug sa uban pa mga kauban namo sa maong coalition. So I will wait and see and consult with my party mates ug sa leadership sa among partido kung unsay decision namo may tungod sa national elections. kining adtuta sa mga pangutana sa kabarangay Congressman Carlo Nograles, murag nagkakusog ug nagkabanha na ba kining atong gingon nila nga protesta batok sa anti-cybercrime law o batok nining Republic Act 10175. Unsay imo ikasulti nini? I think it's very healthy na ginahisgutan ka na bisan pa man ginaprotestahan. Kay at the very least, tungod kay ginaprotestahan o ginahisgutan ka na, mas mahimong aware ang atong mga katawhan sa ilang mga katungod unsay angay mong buhaton o dili angay buhaton. And kining free-willing discussions between ka mga pro and anti, nakadugang sa atong mga nahibaw-an o nakadugang sa atong kahibalo may tungod sa mga balaod, sa mga katungod nato ug sa uban pa. So I think it's very healthy that we're talking about it, and it just shows na vibrant gyud ang demokrasya sa Pilipinas. Ug makita nato na kay naay nagaprotesta buti pasabot ang mga tao do na gyud sila'y ug butangan gyud nila, tagaan nila dakong importansya ang ilang mga katungod. So it's very good that it's being discussed. Okay. Tungod sa kakusog sa maong protesta, Congressman Carlo, gisgutan sa pipila ka mga magbabalaod nga amindahan na lang ang Republic Act 10175. Ang ilang pangutana kung unsa po daw ang imong ikasulti kalambigit sa maong plano. Actually, I am seriously considering filing also amendments to the said law. Labi na kanang provision sa libel, ang provision diha sa pag increase sa penalties on libel using computers ug katong ginaingon na provision on double jeopardy or at least a violation sa double jeopardy nga a violation of this act will not prevent the filing of another case using the revised penal code. So mao kini ang tulo ka provision na among ginastudyohan ug ginahuna-hunaan sad na sakaan namo ug amendments diha sa cybercrime law. Okay, si Speaker Sunny Belmonte midagan usab para sa lain na pong termino isip kongresista sa ilahang distrito. Unsa sa tanaw nimo, Congressman Carlo, nasubay ka ang pagdagan ni Speaker Belmonte sa lain na pod nga termino sa iyang paglingkod isip House Leader? I think so. By all indications, mukhang una sa tanan, murag wala may kontra, wala may kalaban si Speaker Belmonte sa iyang pagdagan isip kongresista sa kaupat na distrito sa Quezon City. So sure win na siya. And because he is Speaker sa 15th Congress, for all intents and purposes, at the very least, siya ang #1 contender for Speaker sa 16th Congress. And daghan man sad ang nagasuporta kay Speaker Belmonte, daghan siya mga supporters diha sa House of Representatives, daghan siya mga kaalyado gikan sa lain-lain mga partido, and
we'll see. But from all indications, mura og sa 16th Congress, Murag siya gyapon. siya lang gyapon. Congressman Carlo Nograles nangutana ang katauhan kung kapiyalan o kasaligan bagyo daw ang PCOS machine nga mo gamiton sa sunod tuig election. I hope so. Mao po na akong paglaom, Zals. Of course, kinihanglan natong bantayan kana. Importante na di punta magkumpiyansa. Hopefully, with the appointment of a new COMELEC commissioner, usap pud na sa iyang mga advokasya na diha sa iyang paglingkod isip bag-ong COMELEC commissioner hinaut paunta na iyang paningkamutan na mahimong accurate ug truthful ang outcome sa atong eleksyon. Importante na bantayan nato na mga PCOS machine kay makina lagi na siya dili mahilabtan, dili ma-reprogram, dili mailisan og card. Mailisan og og sa bariha. Mao nang kinahanglan mahimong vigilant gyud ta sa atong pagbantay diha. Bantayan gyud nato nagmaayo. From now until elections, obviously napamay panahon na siguraduhon nato na maayo ang PCOS machine. So hopefully, no, magdasal na lang talaga tayo at ampot na lang yun na mahimong honest and truthful ang atong election. Mao kana ang atong kinanambantayan. Congressman Carlo Nograles, murag duwa naman mi kapangutan tungod kay murag mi gusto sa gid ang atong tabi sa atong programang Kalambuan Diretanan. Kasi gito kami kapuno, mga minsay para sa katawhan diri sa sulod sa dapat. Yes, alang sa tanan ng nagtan-aw karon sa tanan natong mga kaigsunan, nag-file na ta sa atong Certificate of Candidacy. Apan, ang padayon lang gyapon ta sa atong pagserbisyo ug pag-alagad kaninyo. Dili ta mao-focus sa atong trabaho, sa atong responsibilidad ug obligasyon para sa atong makatawhan sa unang distrito. Salamat kaayo sa kanunay ninyong pagsuporta sa tanan nato mga proyekto, mga programa. Ug siyempre pa sa akong asawa nga si Marga ug sa akong mga anak, Mateo, Massimo, ug Nika, ug sa tanan nakong mga pamilya, mga kauban, mga higala ug mga supporters. Daghang kay salamat ug maayong adlaw. Daghang salamat usab Congressman Carlo Nograles. Sal sa ato sang pasalamatan ang nagmugna sa atong set si Jack ug ang siyempre sa atong makeup si Kata Gallineto. To my fellow music bar goers there, no, kita-kits ta sa Kumbawa Resto Bar. Narana sa Golfview Avenue sa Bagua Playa karong October 8 ay ninyo kalimti. And our condolences there to the bereaved family of Brother Ruben sa Baldan. Sa iyang mga amigo, si Brad Ruben, may panaw na niya itong Oktubre 4. Para sa iyang asawa, si Kang Gingging, o sa iyang naginusarang anak, Kang Ruby Jean, magpadayon ang among pag-ampo kang Brother Ruben. Ug tungod ba naman kita'y oras, kining inyo'y galas kahanginan, Rafi Bermejo, daghang salamat. O siyempre sa atong mga televiewers, tigpamina Bombit at Batit Castillo, Atty. Joy Burgos ug Karen Lamorina. Inyong alagad, Saldi Chato, Mangyadlaw. Kalambuan Dalaghanan. Maayong adlaw. Ang paglig-on sa kaligdon sa usa ka tawo maggula sa maayong panlawas. Busa, medikal nga pagtagad atong gidala diha sa mga barangay. Atong giatol sa araw ng Matina Crossing, isip timaan nga kita katambayayong sa ilang paglambo. Daghan jud kay salamat nga diri sa amo sa 74-E kami ang usang natagaan nagbinipisyo sa iyang programa kalusugan para sa kalambuan sa among barangay. Malaking tulong to sa lahat ng tao na nangangailangan at mga kapos na tao. Salamat ta sa itong mga tao na magtapok-tapok ug natay mga recognition ug mga kalingawan para ma-enjoy sad sila sa paghuman sa celebration. Padayon ang among pag-alagad kaninyo, kini si Congressman Carlo Nograles para sa Tatak Case. Maayong adlaw.
Tatake ang atong padayon nga feeding program nga hot meals ug gatas ngadto sa mga batang kinder. Sila mga piniling 30 ka mga bata nga nanginihanglan og pagtagad sa ilang timbang. Kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak K.